Sa ilalim ng kalangitang kulay abo dahil sa usok at alinsangan, 3 gabi na ang nakalipas ng isang manggagawa sa isang construction site sa Tondo, Maynila, ang halos himatayin ng hukain niya ang gilid ng isang abandonadong load. Mula sa ilalim ng basang lupa, nakita niya ang maputlang mga daliri, puno ng putik, na dahan-dahang kumakawala mula sa pagkakatabon. May kasama itong mahinang ungol, tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Isang masangsang na amoy ng metal na hinaluan ng lupa ang umalingasaw, nagdulot ng pagkahilo at pagkasuka. At ang pinaka-nakakakilabot sa lahat, nang lumitaw ang ulo ng isang babae, dilat ang mga mata nito sa paghihiganti. Nanginginig ang kanyang mga labi habang binibigkas ang isang pangalan, Marco. Mula noon, nabalot ng takot ang maliit na komunidad. Walang nangahas lumapit sa loting iyon dahil naniniwala ang lahat na isang asawang bumangon mula sa hukay ang naghahanap sa lalaking nagtaksil sa kanya. Sa isang masikip na eskinita sa Quiapo, kung saan ang oras ay tila tumatakbo ng mas mabagal kaysa sa mga rumaragasang jeepney sa Quezon Boulevard, ang buhay ay isang paulit-ulit na sayaw ng ingay at init. Ngunit sa likod ng magulong kaayusan, ang maliit na barong-barong na tinitirhan ni na Marco at Lenny ay mailamat na unti-unting lumalalim sa bawat araw. Tuwing umaga, maagang gumigising si Lenny. Nagsasaing siya ng kanin, nagpiprito ng tuyo at itlog. Naniniwala siyang ang isang masayang tahanan ay itinatayo sa maliliit na bagay, mainit na almusal, malinis na bahay at isang ngiti kahit pagod. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, madalas siyang nakakaramdam ng kahungkagan. Si Marco, ang kanyang asawa, ay bihirang magsalita. Kahit umuwi mula sa kanyang trabaho bilang kargador sa pier, laging gusot ang kanyang mukha. Ang dating matamis na ngiti na minahal ni Lenny ay halos tuluyan ng naglaho. Madalas makita ng mga kapitbahay si Lenny na nakaupo sa kanilang munting hagdanan, nakatanaw sa maalikabok na daan na nag-uugnay sa kanilang eskinita sa malaking kalsada. Ang kanyang tingin ay blanko na para bang may hinihintay na hindi na kailanman darating. Sa isang lugar na tulad nito, ang tsismis ay kumakalat ng mas mabilis pa sa sunog sa tag-araw. Nitong mga nakaraang buwan, si Marco ang laman ng usapan. Madalas daw siyang makitang nakikipag-usap sa isang batang babae na nagngangalang Isabelle. Ilang taon na ang nakalipas mula nang lumipat si Isabel sa lugar, kilala bilang anak ng isang negosyanteng nagmana ng mga paupahan ng kanilang pamilya. Ang kanyang itsura ay kaakit-akit, amoy mamahaling pabango, at ang kanyang makintab na sasakyan ay namumukod tangi sa simpleng mga kalsada ng Quiapo. Ayon sa mga bulong-bulungan, madalas bumisita si Marco sa bahay ni Isabel. Nakita ko silang nag-uusap sa balkonahe niya. Sobrang lapit nila, bulong ng isang lalaki sa kalapit na karinderya. Pero hindi ba't may asawa si Marco, sagot naman ng isa. Iyon na nga. Kawawa naman si Lenny. Nagbubulag-bulagan na lang. Sa simula, inakala ni Lenny na lahat ay sabi-sabi lang. Ngunit dahan-dahan, ang sariling kilos ni Marco ang nagpatibay sa kanyang pagdududa. Palagi na siyang iniiwasan ng tingin ng kanyang asawa, at gabi-gabi na itong umuuwi sa dahilan na may dagdag na trabaho sa pier. Isang gabi, umuwi si Marco na amoy alak. Tinipon ni Lenny ang kanyang lakas ng loob. Marco, lagi ka nang ginagabi sa pag-uwi. May dagdag na trabaho ba talaga? Maingat niyang tanong. Nagpunas si Marco ng tuwalya, sinulyapan siya, at malamig na sumagot, trabaho. Kung hindi ako magtatrabaho, paano tayo kakain? Natahimik si Lenny, sinusubukang maniwala, ngunit tila may itinatago ang mga mata ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Tinitigan niya ang likod ni Marco na nakatalikod sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Para bang ang lalaking katabi niya sa pagtulog ay hindi na ang lalaking pinakasalan niya ng may pusong puno ng pag-ibig. Kinabukasan, pumunta si Lenny sa palengke ng Quiapo. Doon, mas matalas ang mga tsismis. Nakita ko si Marco na namimili kasama si Isabel noong nakaraang linggo. Mukha silang magkasintahan, bulong ng isang tindera. Kumabog ang dibdib ni Lenny. Pinigilan niya ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa paglalakad. Pag-uwi niya, matagal siyang naupo sa hagdanan, tinititigan ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na iyon ay dating puno ng pag-asa. Ngayon, isa na lamang itong malamig at walang kahulugang piraso ng metal.
Samantala, sa likod ng kanilang bahay, nakaupo si Marco sa isang kahoy na bangko, may sigarilyo sa kamay. Ang isip niya ay puno ng mga imahe ni Isabelle. Naalala niya ang sinabi nito ilang araw na ang nakalipas, kung talagang seryoso ka, Marco, kailangan mong maging handa na gumawa ng isang malaking desisyon. Ang mga salitang iyon ay bumabagabag sa kanya na parang bulong ng demonyo. Kung mananatili ako kay Lenny, mananatili akong mahirap. Kay Isabelle, magbabago ang buhay ko, bulong niya sa sarili. Alam niyang hindi opsyon ang diborsyo. Magkakagulo ang kanilang maliit na komunidad. Tiyak na tatanggi si Lenny at ayaw nang maghintay ni Isabelle. Kaya't naging mas madilim ang kanyang mga iniisip. Naisip niya kung ano kaya kung si Lenny ay mawala na lang magpakailanman. Ilang araw ang lumipas, sinadya ni Marco na umalis ng maaga para sa trabaho. Naglakad siya sa isang masukal na bahagi malapit sa ilog, huminto sa isang lugar na may malaking puno ng akasya. Ito ay liblib na lugar. Sa gabi, walang sinumang dumadaan dito, bulong niya. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagsimula siyang mag-isip ng isang malaking butas, isang butas na kayang lumamon ng isang katawan ng tao. Mula noon, madalas nang magdahilan si Marco na may inaayos siyang bakod sa lugar na iyon, ngunit lihim niyang minamarkahan ang lokasyon at naghahanap ng lupang madaling hukayin. Samantala, patuloy ang panggigipit ni Isabel sa telepono. Ayokong maghintay ng matagal, Marco. Malumanay na sumagot si Marco, sinusubukang maging kapanipaniwala. Huminahon ka lang, Isabelle. Inaayos ko na ang lahat. At sa isang gabing may manipis na buwan, nakatayo si Marco sa tabi ng butas na lihim niyang hinukay. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang mukha, kahit na malamig ang hangin. Sapat na ang laki ng butas, sapat na ang lalim. Matagal niya itong tinitigan, sa kabumulong, dito magtatapos ang lahat. Nang gabing iyon, tila mabigat ang hangin sa kanilang eskinita. Sa loob ng kanilang bahay na may malamlam na ilaw, katatapos lang ni Lenny na maghain ng hapunan. Kumalansing ang pinto. Pumasok si Marco, tensyonado ang mukha. Nandito ka na pala, sabi ni Lenny na may bahagyang ngiti. Magkaharap silang naupo, ang tanging tunog ay ang kalansing ng mga kubyerto sa plato. Pagkatapos ng hapunan, malumanay na sinabi ni Lenny, mahal, matagal na tayong hindi namamasyal ng magkasama. Paano kung mamayang gabi ay pumunta tayo sa tabi ng ilog? Masarap at malamig ang hangin. Natahimik sandali si Marco. Ang imbitasyon ay parang isang tawag mula sa tadhana. Tumango siya. CJ. Ilang minuto ang lumipas, lumabas sila. Ang daan patungo sa ilog ay madilim, tanging ang maputlang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Ipinulupot ni Lenny ang kanyang alampay, nakangiti. Para tayong bumalik sa dati, ano? Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan, patungo sa isang madilim na lugar malapit sa ilog, ang butas na kanyang hinukay. Pagdating nila, malamig ang ihip ng hangin. Huminto si Marco sa tabi mismo ng butas. Kumakabog ang kanyang dibdib, malamig ang pawis sa kanyang noo. Lumingon siya kay Lenny. Lenny, mabigat ang kanyang boses. Tumingin si Lenny sa kanya na may mainit na ngiti. Bakit, mahal? Bigla, sumugod si Marco at malakas na itinulak ang kanyang asawa. Natumba si Lenny, nahulog mismo sa butas. Mahal! Anong ginagawa mo? Sigaw niya sa takot. Sinubukan ni Lenny na bumangon, ngunit mahirap dahil sa malambot na lupa. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa gilid ng butas, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marco na may pagkalito at takot. Marco, ano ito? Nagbibiro ka ba? Itayo mo ako. Nakatayo si Marco sa gilid, nakatingin sa ibaba ng walang bahid ng awa. Pagod na akong maging mahirap. Pabigat ka sa akin. Kailangan ko ng bagong buhay at wala ka doon. Dumaloy ang mga luha sa mukha ni Lenny. Asawa mo ako. Palagi akong nandyan para sa iyo. Paano mo nagagawang maging ganito kalupit? Ngunit hindi na nakikinig si Marco. Kinuha niya ang pala na isinandal niya sa isang puno at nagsimulang maghagis ng lupa kay Lenny. Ang unang palad ng lupa ay tumama sa kanyang balikat. Humiyaw si Lenny. Huwag, Marco. Huwag. Nakikiusap ako sa iyo.
Naggitngit ang mga ngipin ni Marco. Bawat pala ng lupa ay parang paglilibing sa kanyang nakaraan. Humina ang mga sigaw ni Lenny, naging mabigat ang kanyang paghinga habang unti-unting natatabunan ang kanyang katawan. Sa kanyang huling hininga, bumulong siya, "Isang araw, pagsisisihan mo ito, Marco." Natigilan sandali ang mga kamay ni Marco, nanginginig sa kanyang mga salita. Ngunit mabilis na lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ni Isabelle na nagtaboy sa anumang pagdududa. Mas binilisan niya ang pagpapala hanggang sa mawala ang katawan ni Lenny sa ilalim ng maitim na lupa. Katahimikan. Tumayo si Marco, humihingal ang dibdib, basang-basa ng pawis ang mukha. Nakaramdam siya ng pinaghalong ginhawa at pagkasuka. Tapos na, bulong niya. Naglakad siya pauwi na parang lasing. Ang amoy ng tirang hapunan ay nagpasama sa kanyang pakiramdam. Bumagsak siya sa kama, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Lenny, puno ng luha, puno ng mga sigaw na hindi niya malilimutan. Nang gabing iyon, sigurado si Marco na tapos na ang lahat. Hindi niya alam na simula pa lang iyon ng kanyang sariling pagkawasak. Kinaumagahan, kumatok sa pinto ang isang kapitbahay, si Aling Cora. "Lenny, iha. Dinalhan kita ng sitaw." Bumukas ang pinto. Si Marco ang lumitaw. "Ay, Aling Cora." Kinailangan pong umalis ni Lenny, dumalaw sa mga kamag-anak niya, nautal niyang sabi. Kumunot ang noo ni Aling Cora. Dumalaw sa kamag-anak? Wala siyang nabanggit. Lagi siyang nagsasabi sa akin kapag aalis siya ng bayan. May malubhang sakit daw po ang tiyahin niya. Biglaan po ang pag-alis, sabi ni Marco na may pilit ng ngiti. Hindi na nagtanong si Aling Cora, ngunit hindi siya mapakali. Alam niyang magalang na babae si Lenny at hindi kailanman aalis nang hindi nagpapaalam. Nagsimulang lumaki ang kanyang hinala. Ang balita ay umabot sa karinderya. Wala na raw si Lenny, sabi nila. Kakaiba. Nakita ko lang siya sa palengke kahapon. Kung talagang umalis siya, bakit walang naghatid sa kanya? Baka may alam si Marco. Nang hapong iyon, dumating si Kapitan Tony sa bahay ni Marco. Marco, nabalitaan kong dumalaw daw si Lenny sa mga kamag-anak niya. Pwede mo bang ipaliwanag iyon ng mas malinaw? Tumingin sa ibaba si Marco, sinusubukang manatiling kalmado. Opo, Kap. May malubhang sakit po ang tiyahin niya. Biglaang nagpasya si Lenny na umalis. Hindi ko na po napigilan. Dahan-dahang tumango si Kapitan Tony, ngunit matalim ang kanyang tingin. CJ. Pero alam mo naman dito sa atin, nagbabantayan ang mga tao. Ayaw natin ng anumang hindi pagkakaunawaan. Lumipas ang 2 araw at hindi bumalik si Lenny. Si Aling Cora, na lalong nag-aalala, ay naglakas loob na tawagan ang mga kamag-anak ni Lenny sa probinsya. Ang sagot ay nakakagulat, walang tiyahin na may sakit at walang balita na darating si Lenny. Nagdulot ito ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Kung hindi siya pumunta sa mga kamag-anak niya, nasaan si Lenny? Siguradong may itinatago si Marco. Sa 3 araw, pumasok na ang mga pulis. Dumating si Isa de la Cruz sa bahay ni Marco. Ginoong Marco, nakatanggap kami ng ulat na 3 araw nang hindi umuuwi ang asawa ninyo. Pwede niyo bang ipaliwanag, matatag niyang tanong. Sinubukan ni Marco na manatiling kalmado. Umalis lang po ang asawa ko, sir. Baka kailangan niya ng panahon para sa sarili. Nagkaroon po kami ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Magsasagawa kami ng investigasyon, maikling sabi ni De La Cruz. Nang hapong iyon, naglalakad si Aling Cora malapit sa likod ng bahay ni Marco. Napansin niya ang isang sariwang bunton ng lupa. Iba ang kulay. Kitang-kita ang mga bakas ng pala. Kinabahan siya. Hindi normal iyan, bulong niya. Kinaumagahan, bumalik si Isa de la Cruz kasama ang 2 pang pulis. Sa pagkakataong ito, pumasok sila sa bahay. Sinuri nila ang mga aparador, ang kusina, maging ang kwarto. Lahat ng damit ni Lenny ay nakasabit pa rin doon. Ang kanyang pitaka at paboritong alampay ay nasa kanilang lugar pa rin. Pagkatapos suriin ang bahay, humingi ng pahintulot si De La Cruz na inspeksyonin ang bakuran.
Naglakad sila patungo sa likod, patungo sa lugar na malapit sa ilog. Isang tanod na sumama sa kanila ang bumulong habang nakaturo. Sir, tingnan ninyo ang bahaging iyon ng lupa. Mukhang bagong hukay. Lahat ng mata ay napalingon. Ang bunto ng kayumangging lupa ay malinaw na nakikita. Nagsimulang maghukay ang mga pulis. Nanood si Marco, maputla ang mukha. Ngunit nang malalim na ang butas, walang katawan na natagpuan. Tanging basang lupa at mga ugat ng puno. Nagbulungan ang mga tao. Kung ganoon, baka buhay pa nga si Lenny. Halos bumagsak si Marco. Sinubukan niyang piliting ngumiti. Kita nyo? Sinabi ko na sa inyo. Nagtatanim lang ako ng kamote. Ngunit sa kanyang puso, isang bagong takot ang umusbong. Kung walang katawan, posible kayang buhay pa si Lenny. Sa isang lumang kubo sa gilid ng ilog, tumingala si Lenny sa langit sa pamamagitan ng isang siwang sa bubong, nag-aalab ang kanyang mga mata. Babalik ako. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang buhay na saksi. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam si Marco ng takot na mas malaki pa kaysa sa pulisya, takot sa asawang akala niya ay nailibing na niya magpakailanman. Sa isang sirasirang kubo sa gilid ng ilog, mahinang nakahiga si Lenny. Ang kanyang katawan ay puno ng putik, sira ang kanyang mga kuko, maputla ang kanyang mukha, ngunit bukas pa rin ang kanyang mga mata, puno ng galit. Kagagaling niya lang sa pagkawala sa hukay na ginawa ng kanyang asawa. Ilang araw siyang nagtago, nabubuhay sa tubig ulan at mga ligaw na ugat. Ang pagnanais na mabuhay ay mas malakas kaysa sa sakit. Alam niyang hindi siya maaaring umuwi. Isa lang ang nasa isip niya, hanapin ang isang taong mapagkakatiwalaan niya. Malinaw ang pangalang iyon sa kanyang isipan, Aling Cora. Kinagabihan, gamit ang natitirang lakas, lumabas si Lenny mula sa kakahuyan. Sa kanto ng isang daan, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, si Aling Cora, na kumukuha ng tubig mula sa isang poso. Aling! Tulungan niyo po ako, halos pabulong na sabi ni Lenny. Nabitawan ni Aling Cora ang hawak niyang timba. Lumingon siya, nanlaki ang mga mata. Diyos ko po! Lenny! Buhay ka! Tumakbo siya, tinakpan ang sariling bibig upang hindi mapasigaw. Mabilis niyang inalalayan ang nanginginig na katawan ni Lenny papasok sa kanyang bahay at mahigpit na isinara ang pinto. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Lenny ang lahat. Humagulgol si Aling Cora habang nakikinig. Kailangan nating i-report ito sa pulis, iha. Halimaw ang ginawa niya. Ngunit umiling si Lenny ng mahina. Huwag pa po, Aling Cora. Kung lalabas ako ngayon, itatanggi lahat ni Marco. Maaaring pagtakpan siya ni Isabel. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan ko munang magtago. Sumang-ayon si Aling Cora, nangangakong ililihim si Lenny. Samantala, lalong nagkagulo ang komunidad. Kumalat ang mga sabi-sabi na may mga nakakakita sa multo ni Lenny na gumagala sa tabi ng ilog. 5 araw ang lumipas, muling dumating si Essie Isa de la Cruz, kasama ang isang team. Sa pagkakataong ito, maseryoso sila. Ginoong Marco, isasagawa namin ang paghahanap sa inyong ari-arian. May mga ulat kaming natanggap mula sa mga mamamayan tungkol sa kahina-hinalang lupa. Kinabahan si Marco, ngunit wala siyang magawa kundi pumayag. Nagtungo ang mga pulis sa likod. Lumuhod si De La Cruz at tinusok ang lupa gamit ang isang patpat. Malambot ang lupa, bulong niya. Parang kamakailan lang hinukay. Babalik kami bukas para maghukay gamit ang tamang kagamitan, matatag na sabi ni De La Cruz. Samantala, huwag kang aalis kahit saan. Maputla si Marco. Nang gabing iyon, uminom siyang mag-isa, nanginginig ang mga kamay. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang bulong ni Lenny, isang araw, pagsisisihan mo ito, Marco. Kasabay nito, lihim na nagsulat si Aling Cora ng isang maikling liham sa utos ni Lenny. Gamit ang nanginginig na panulat, isinulat ni Lenny, ang Isa de la Cruz, ako po si Lenny. Buhay pa po ako. Huwag po kayong maniwala kay Marco. Lalabas po ako kapag tama na ang panahon. Iniabot ni Aling Cora ang liham ng direkta sa kamay ni Isa de la Cruz sa dilim ng gabi.
Binasa ito ni De La Cruz, nanlaki ang mga mata. Kaya pala. Buhay siya. Kinabukasan, hinukay ng mga pulis ang lupa sa likod bahay ni Marco. Ngunit nang malalim na ang butas, walang katawan na natagpuan. Sa bahay ni Aling Cora, nakatingin si Lenny sa bintana, nag-aalab ang kanyang mga mata. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam si Marco ng takot na mas malaki pa kaysa sa pulisya, takot sa asawang akala niya ay nailibing na niya magpakailanman. Sa istasyon ng pulis, tinitigan ni Isa de la Cruz ang sulat kamay na liham mula kay Lenny. Samantala, sa kanyang bahay, lasing si Marco. Marco, isang mahinang tinig ang bumulong, tila nagmumula sa ilalim mismo ng lupa. Napatalon siya, tumingin sa bintana. Walang tao. Hindi, patay na siya. Ako mismo ang naglibing sa kanya, bulong niya. Kinaumagahan, nagkagulo ang komunidad. Isang tindera ang nagsabing nakita niya ang isang babaeng gusgusin na naglalakad sa tabi ng ilog. Kumalat ang balita na parang apoy. Kumbinsido ang mga tao na ang multo ni Lenny ay nagmumulto sa kanila, naghahanap ng hustisya. Sa ikapitong araw, muling dumating ang mga pulis. Ginoong Marco, sumama kayo sa amin sa istasyon. May ilang bagay kayong kailangang ipaliwanag. Sa interrogation room, napipit si Marco. May mga ulat kami mula sa mga mamamayan na hindi kailanman umalis ang asawa ninyo. Nandito pa rin ang kanyang mga gamit at malinaw na bagong hukay ang lupa sa likod ng inyong bahay. Kaya, ipaliwanag ninyo kung nasaan si Lenny. Habang ginigipit si Marco sa istasyon, sa bahay ni Aling Cora, inaalagaan si Lenny ng isang volunteer na mediko na nagngangalang Leo. Nilinis ang kanyang mga sugat, binalutan ng malinis na tela ang kanyang katawan. Hindi ako maaaring magtago magpakailanman, sabi niya, nag-aalab pa rin ang kanyang mga mata. Kailangang pagbayaran ni Marco. Nang gabing iyon, muling binasa ni De La Cruz ang liham ni Lenny. Nag-isip siya. Nagpasya siyang gumawa ng isang plano, hayaan si Marco na magipit, hayaan siyang mawalan ng kontrol sa sarili. Sa kabilang banda, nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Isabelle. Tumanggi siyang makipagkita kay Marco. Ayokong masangkot, Marco. Pinaghihinalaan ka na ng mga pulis. Kung mahuli ka, huwag mong isasama ang pangalan ko. Kinabukasan, sumabog ang tsismis sa palengke. Isang babae ang nanumpa na nakita niya ang isang gusgusing anyo sa daan malapit sa ilog. Nakarating ang balita kay Marco. Nang gabing iyon, paikot-ikot siya sa kanyang bahay, maputla ang mukha. Impossible. Hindi siya maaaring buhay pa. Siniguro kong patay na siya, bulong niya. At mula sa likod ng bintana ng bahay ni Aling Cora, umupo ng tuwid si Lenny, nakatingin sa kadiliman. Lalabas na ako. Ibubunyag ko ang lahat. Hindi makakataka si Marco. Inihanda na ni Isa de la Cruz ang lahat. Simple ang kanyang plano, hayaang makita ng komunidad ang katotohanan. Hayaang ang isang natatarantang si Marco ang magkamali. Si Lenny mismo ay naghihintay sa sandaling ito. Isang linggong pagtatago ang nagbigay sa kanya ng oras upang manumbalik ang kanyang lakas. Nang umagang iyon, abala ang palengke ng Quiapo gaya ng dati. Sa gitna ng kaguluhan, nakakalat ang mga tauhan ni De La Cruz na nagpapanggap na mga sibilyan. Dahan-dahang naglakad si Lenny, tinatakpan ng alampay ang mga sugat sa kanyang braso. Mahinahon ang kanyang mga hakbang, ang buong pagkatao niya ay nakatuon sa isang layunin. Mula sa malayo, nakatayo si Marco sa tabi ng isang tumpok ng kahoy. Nagkunwari siyang bibili ng sigarilyo, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Habang nililibot ng kanyang mga mata ang karamihan, huminto ito sa isang payat na anyo na may alampay na dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga pwesto. Tila hinugot ang puso mula sa kanyang dibdib. Lenny, bulong ni Marco. Nagsimula siyang lumapit, humihingal. Kasabay nito, nagbigay ng banayad na senya si Isa de la Cruz sa kanyang mga tauhan. Pumwesto sila, hinarangan ang mga labasan. Naging tensyonado ang palengke nang may sumigaw, ayan siya. Iyan ang babae kahapon. Malapit na si Lenny. Diretso ang kanyang tingin. Hindi siya tumatakbo. Gusto niyang makita siya ng lahat na buhay. Lumapit si Marco ng mabilis.
Nang ilang talampakan na lang ang pagitan nila, tila humina ang ingay ng palengke. Lahat ng atensyon ay nasa kanya at sa babae. Tumingala si Lenny at nagtama ang kanilang mga mata. Marco, matatag ang kanyang boses, bagaman may bahid ng sakit. Umugong ang karamihan. Isang matandang babae ang nakabitaw sa kanyang bayong. Diyos ko po, si Lenny nga. Buhay siya. Nataranta si Marco. Ito ay isang patibong, sigaw niya. Lumapit si De La Cruz, umagit na sa kanila. Huminahon ka, utos niya. Makinig muna tayo. Ngunit hindi kalmado si Marco. Sa harap ng libo-libong mga matang nakatingin, nagsimula siyang mawalan ng kontrol. Ang kanyang takot ay naging isang hindi makontrol na galit. Kayong lahat. Akala niyo mamamatay tao ako. Siya ang may kasalanan. Mahirap siyang asawa. Si Isabel. Sinabi ni Isabelle na kung aalisin ko siya, magkakaroon ako ng magandang buhay. Itinuro niya ang isang maliit na gate. Lahat ay napalingon. Doon, nakatayo si Isabel na parang natigilan, maputla ang mukha. Nakuha na ng mga pulis ang isang recording ng pag-uusap ni na Isabel at Marco ilang linggo na ang nakalipas. Sa recording, malinaw ang boses ni Isabel, kung sisiguraduhin mong mawawala siya, sisiguraduhin kong magbabago ang buhay mo. Dahan-dahang pinatugtog ang recording. Natahimik ang palengke. Sinubukan ni Isabelle na ipagtanggol ang sarili. Iyon ay, hindi ko sinabing patayin niya. Ngunit lalong naging hysterical si Marco. Sinabi niya iyan. Sinabi niya kung maglalakas loob ako, magbabago ang lahat. Lumapit si Isa De La Cruz na may dalang posas. Marco. Isabel. Pareho kayong aarestuhin para sa interogasyon. Habang papalapit ang mga pulis, tumayo ng tuwid si Lenny. Pula pa rin ang kanyang mga mata, ngunit mahinahon ang kanyang boses nang magsalita siya sa karamihan. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Gusto ko lang ng katotohanan. Gusto kong malaman ninyong lahat kung sino talaga ang may gusto na mawala ako. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bata ang tumingala kay Lenny. Ale, bakit po ganyan ang itsura niyo? Inosenteng tanong niya. Yumuko si Lenny, ang nanginginig niyang kamay ay dumampi sa ulo ng bata. Dahil nakaligtas ako, simpleng sagot niya. Sa istasyon ng gabing iyon, mabigat ang tensyon. Kasalanan niya lahat, sigaw ni Marco sa interrogation room, tinuturo si Isabel. Siya ang nanukso sa akin. Huwag mong isisi lahat sa akin, ganting sigaw ni Isabelle. Ikaw ang sakim, Marco. Ikaw ang naglibing ng buhay sa sarili mong asawa. Hinayaan lang ni De La Cruz na sirain nila ang isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga salita, habang tahimik na tumatakbo ang tape recorder. Sa ibang silid, nakaupo si Lenny kasama si Aling Cora at Leo. Pumasok si De La Cruz. Handa ka na bang tumestigo sa korte? Tanong niya. Dahan-dahang tumango si Lenny. Hindi na ako tatakbo. Sinubukan niya akong ilibing ng buhay. Ngayon, ako naman ang maglilibing sa kanyang mga kasinungalingan. Dumating ang unang araw ng paglilitis. Puno ang korte. Nakaupo si Marco at Isabel sa upuan ng mga akusado. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Lenny. Natahimik ang buong silid. Nang gabing iyon, simula niya sa kanyang testimonya, sinakal ako ni Marco, kinalagkad papunta sa ilog, at inihagis sa isang butas. Gising ako habang tinatabunan ng lupa ang aking katawan. Inilibing ako ng buhay ng sarili kong asawa. Nagkagulo ang silid. Biglang tumayo si Marco, sumisigaw. Kasunungalingan. Isang setup lang ang lahat. Hindi ko pinagsisisihan na inilibing ko siya. Dapat talaga siyang namatay. Sumabog sa galit ang korte. Ang paglilitis ay isang bagyo ng mga akusasyon at pagtanggi. Ngunit ang sariling pag-amin ni Marco, na pinalakas ng galit, ang nagtakda sa kanyang kapalaran at kay Isabelle. Sa araw ng hatol, umaapaw ang tao sa korte. Binasa ng hukom ang sentensya. Ang akusadong si Marco ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa krimen na attempted premeditated murder. Ang akusadong si Isabel ay hinahatulan ng 15 taong pagkabilanggo para sa conspiracy to commit murder. 3 beses pumalo ang gavel.
Nagwala at sumigaw si Marco hanggang sa kailangan siyang kalagkari ng mga pulis palabas ng korte. Nanlambot ang katawan ni Isabel habang inilalabas. Dumagundong ang silid sa pinaghalong sigawan ng tuwa at mga hikbi ng ginhawa. Ipinikit ni Lenny ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Ang mabigat na pasan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nawala. Sa labas ng korte, maliwanag ang sikat ng araw. Dinumog ng mga reporter si Lenny. Ano po ang gusto niyong sabihin pagkatapos ng hatol na ito? Tanong ng isa. Tumingin si Lenny ng diretso sa kamera, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng kahulugan. Gusto ko lang sabihin, huwag kailanman maliitin ang isang tapat na asawa. Ang mga pisikal na sugat ay maaaring maghilom, ngunit ang sugat ng isang pusong pinagtaksilan ay mas malalim. Sana magsilbing aral ang kasong ito upang walang ibang babae ang kailangang dumaan sa aking naranasan. Natahimik ang marami sa kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti si Lenny ng isang tunay na ngiti. Tumingala siya sa aso na langit, sigurado na bagaman may peklat ang kanyang hinaharap, bukas na ang kanyang landas, na iniilawan ng isang bagong liwanag ng pag-asa. Ang mga araw pagkatapos ng hatol ay naging iba sa Quiapo. Ang hangin sa umaga, na karaniwang puno ng tsismis, ay napuno na ngayon ng mga usapan ng ginhawa. Dahan-dahang nagsimulang bumuo ng bagong buhay si Lenny. Nagtayo siya ng isang maliit na pwesto sa palengke. Ang unang ngiti na inialay niya sa isang customer ay umantig sa maraming puso. Nakita nila na ang mga pisikal at emosyonal na sugat ay maaaring maghilom kung pipiliin ng puso na bumangon. Minsan, naglalakad si Lenny sa tabi ng ilog kung saan halos mawala ang kanyang buhay. Tatayo siya malapit sa lugar kung saan naghukay si Marco. Doon, magdarasal siya sa kanyang puso, pinapatawad kita, Marco. Hindi para sa iyo, kundi para sa aking sarili. Ayokong mabuhay na may puot. Sa paglipas ng mga araw, muling natagpuan ng Quiapo ang kapayapaan. Ngunit ang kwento ni Lenny ay nanatiling isang aral na isinasalaysay ng bibig sa bibig. Narinig ito ng mga bata bilang isang nakakatakot na kwento. Itinuring ito ng mga matatanda bilang isang babala. At naaalala ito ng mga nakatatanda bilang patunay na ang kasakiman ay maaaring gawing mas malupit ang isang tao kaysa sa anumang hayop. Si Lenny mismo ay hindi na muling lumingon sa nakaraan na may luha. Alam niyang puno ng peklat ang kanyang buhay, ngunit alam din niyang binigyan siya ng pagkakataong maging mas matatag. Ang kalangitan sa hapon sa ibabaw ng lungsod ay nagliliwanag na pula, na tila sumasaksi sa mahabang paglalakbay ng isang babaeng dating inilibing